Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. DTX 500. Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula daadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500. DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Sa tanan nato mga higala ug mga kasilingan yun ba, no? Welcome sa among tulumanon. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Immune System Lig Unon. DTX 500 ang imnon. Mga ka-DTX ha, naka-take na ba mo DTX 500 kanina ang buntag o wala pa, not too late, you can take it now and later usa na po sa gabi. Humag pa diud to. Oh, humad period to. Humag kaon. Kainom na dahil kag DTX ug ang imong MyTC para sa immune system. Para ligon ang immune system mo Sir JP. Kay kinahanglan gyud nimong inom pag inom kag DTX 500 og MyTC para muligon gyud ang imong sundalos lawas. Lisod kay kung di mo pakano imong sundalos lawas, unayon kaniya. No lagi. So again ha, DTX 500 it works at a cellular level. Iyan ni gina-repair imo mga cells. You know what ang oxidative stress nagakatabo ini it happens in your cells, no? Yung kay kag oxidative stress. Mura ba nagkuan ba taya? Taya sa imong lawas. So you need paint. Kinahanglan ka og pintal. Ang ato ang selula na kitay one of the mechanisms ang cells nato muning mitochondria diya na ginagamit ang atong glucose, the powerhouse of the cell. Diya po na ginagamit ang oxygen, but ang kining oxygen ang byproduct niya mo na yung tawag na to nga free radicals, no? So ang DTX 500 it works in your cell aron dili makurap. Pinaka-importante sa tanandok, dili makurap ang imong cells. Kay once dili maguba. dili maguba. Dili mabugo. Di magbuang. Di magbuang. Kay kung mabuang na. Ang tawag nila cancer cells. Paita kayo. For example, each different cells at different parts of the different organs. For example, ang cell sa imong intestine dili pareho sa cell sa imong atay. For example, ang cell sa imong tinai og mabuang kanang imong cells unya ang DNA mag cell divide siya, mag mitosis into another cell, pero lain sa tinai kana nga cell nga bag-o nga dili siya tinai nga cell ganitubo sa tinai magwa na karon i-cordon siya sang imong nga defense system. Pag cordon ana, that's why mo form siya og tumor. Kay dili man gusto imong Cordon, lawas likupan. Kay dili man gusto imong lawas dok nga muglapta siya. So mukatag mo na nga ang tumor usually o kuning cancerous ining tumor mga growth inig opera nimo naka gilikupan siya, no? Dili na siya lapta because dili your katag. body Dili mo katag is trying to isolate it. So importante amo mo gunay mga batasan sa cancer. When you say cancerous, nitubo ang isa ka cell nga dili dapat sa iyang tubuan. O ngano man, alalagi nibuang. Mga kaigsoda na mo importante gyud diri kanang ang pagpili og sakto nga supplemento. DTX 500 og MyTC para sa kusgan nga immune system, para sa imong pinaka-source sa antioxidant para dili ka magka-cancer. Para sa tinaw nga mata, DTX 500 imnunta. DTX 500 question of the hour. Akong bana dok, magabi sige ra siya dili siya makatulog, tarong, bukawon, pangihi, unsa man maayo ning buhaton. Mostly pag may edad na ang lalaki Sir GP, nanay mga benign prostatic hyperplasia or enlargement sa ilang prostate. So ang himuon ninyo, inom kag DTX 500 nya parisan mo MyTC para dali mo kupos nya. Jusan mo si tatay og duga
sa melon o watermelon or pwede ka duga sa kamatis. Dako kay na ikatabang kung naa kay problema sa prostate. Aha. DTX 500 question of the hour. Dok, unsay angay imnon nga tambal, dugay na kong ubodok, gipan-check up na kus doktor, wapoy alibyo, girisitahan kong tambal, wapon maayo. Unsay maayo, Dok? Basi sa herbal maayo ko. Katry na kag inom og DTX 500. Nakatry na pug ka og Mighty C, gi-combine. Try mo sa mga 1 week. Sa healthy nga kasing-kasing, DTX 500 ang moamping. DTX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang. DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX Ako si 500. Annabelle. As kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang. DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa tinaw nga mata. DTX 500 Imnunta. Kininusab si Dr. Amiloy magaingon, ang Diyos mga panalangin ka natong tanan mag-aayo sa daghan ninyong balatian. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX Ako si 500. Albert nga taga Dumaguete. Hupong ang akong mga tiil o mga kasakit ilihok. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gidouble dose o kakapsul sa buntag, mga sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. Gusto kang mamilyonaryo sa dili pa matapos ang tuig 2024? Ni ay maadyo ang HNVS Batch 99 Dasig. Magpahigayon og raffle draw atol sa HNVS Grand Alumni Homecoming karong Disyembre 26 tuig 2024. Mahimo nimong maangkon ang malabuh nga usa ka milyon ka pesos nga grand prize. Samtang aduna say 15 ka mga minor prizes winners nga nagtangag sa ganti nga 20,000 ka pesos o 20 ka mga winners sa 10,000 ka pesos. Mahimo mapalit ang mga tickets sa RCI School Supplies dool sa Ilongos Municipal Gym, Plaza Rizal Stage matag Sabado ug adlong Domingo sa alas 4 sa hapon ngadto sa alas 6 sa sayong kagabion o sa biyaanan sa 93.5 Marion FM at bang sa main gate sa St. Teresa School of Hilongos. Alang sa dugang mga pangutana, palihog kontak ka lamang. Binaagi sa ilang mga messenger account sila si Vanessa Lodia o si Michelo Ingan o ang mga nigraduar sa HNVS nyatong tuig 1999. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba og bahay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karne sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paborito nga putahe, grocery, aw ni ara diri ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tulo ka mga sanga nga tindahan nga sayon kanyang tuoron sa lungsod sa Ilongos. Ana sila sa karnihan sa merkado publiko. Naasab sila sa Dan CV Alcuino dool sa eskina sa Kanunay ug sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal sa lungsod sa Ilongos. Samtang kompleto sab sa tanang panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto na ta sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz tama malit. Lamian barato puso kong init dali na adto na ta. Lola Luz garantisado gyud nga lamian. Lola Luz sigurado yung sustansyado. Lola Luz among gidalit ang inyong pabo.
kinahanglan sa Lola Luz tamamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kuntaka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa na himutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds? Sirineta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider. This is Owen Lights and Sounds. Owen Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. Owen Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. Owen Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa Owen Lights and Sounds. Owen Lights and Sounds. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal duol sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. TTX 500. Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape na ayo na ako. TTX 500 sa mga butika. Gusto ka nga mosulid ang imong lawas o muslim ang imong body? Adto sa Nins Gym Pirmi to stay fit and healthy. Nins Gym ana nahimutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Tanyag sab ang Nins Gym og weight training, core training, basketball conditioning, boxing training, Muay Thai ug Zumba. Ang Nins Gym gipanag-iya og giduma sa usa ka sport and fitness enthusiast nga si Aton Lura. Nins Gym.
First Clinic sa kanunay nagamumas sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungsnon. Aduna kini state-of-the-art nga laboratory na aprobado sa Department of Health. Samtang katambayayong usab sa Villa First Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Ezelinda Cabal o Bigayni nga na sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga na sa tambalanan matag una o kaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward Singh usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa na sa Villa First Clinic matag ikatulong nga Sabado sa buwan. Ang Villa First Clinic gitukod sa labing unang doktor sa medisina sa lungsod sa Halongo, Dr. Atagracia Grasing Villaflor, kinsa usab ka National Award sa Public Health. Ug karon padayong giugmad ni Dr. Eleanor Ellie Villaflor. Inabaga nila ni Dr. Rodrigo Kapahi, Dr. Rebecca Barbosa Ong ug ang tibuok medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naa na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation tawagi ang numero nga 0942-368-0401 o baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. TTX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang. TTX 500. Mabali sa mga butika. TTX 500. Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500. TTX 500. Mabali sa mga butika. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Sa mga suki natong tigpaminaw, welcome sa atong tulumanon. Maghatod kanyo sa mga nagkalain-lain nga mga herbal tips, health tips ug mga health information. Mutudlo kanyo sa mga pagkaon nga kinahanglan nyo nga kaunon, mga pagkaon nga kinahanglan likayan. Kay kami nito sa gingon ni Dr. Rosin, if you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Limpyo nga tay, mag DTX 500 kanunay. Para sa mga kababayan nga nag-anto sa ilang dysmenorrhea, sayon kay tambal na Sir GP. Kabulukan dysmenorrhea, doon ni ka klases na gituwag primary dysmenorrhea o secondary. Mostly, ang primary dysmenorrhea mo ni mga kadalagahan. Nabang normal lang ba, mga babay makakaon og mga aslom, mangga, isaw-saw nila sa ilang sa mga suka, trigger pag abot sa ilang menstruation, hasta ang sakita. That's primary dysmenorrhea. Pero when it comes sa secondary dysmenorrhea, mauning mga dysmenorrhea nga naay problema sa sulod Sir GP. So, we suggest nga inom gyud og DTX 500, inom og MyTC kay kaya kaayo matabangan. Or even Santon Plus Herbal Capsule, kaya kay matabangan nga matunaw ng mga bukol-bukol da sa ilang ovary or even uterus. May mga endometriosis, nagbaga ng lining sa ilang uterus, ilang matris. Dako kay makatabang ang DTX 500, MyTC. Sa healthy nga kasing-kasing, DTX 500 ang moamping. Sulayin la. At least 1 week before, dako kay katabang kanang pag-inom og DTX 500. Even ang menstruation nga dili normal Sir GP, mga menstruation nga tagdugay mo abot, mo regular siya. O lain po nang wala na abot-abot kay mabdos na. Mabdos na. Imagine mo dok ano kasakit and every 28 days mo balik na siya kasakit. Imagine nya waday kabalo nga kung nagaedad na ka og late 20s or na kas 30, kinahanglan mo na ipa-check up kay nga naman dili na primary dysmenorrhea Sir GP. Kuana na siya secondary dysmenorrhea, meaning pa na ay problema sa sulod. Dahil problema ang imo nga reproductive organ. And don't forget, sige kaingon nato,
if naay mga ingon-ani nga problema, pero mi na mo gina-recommend ang DTX 500, may TC, dako kayo ikatabang na sa mga kaigsuuna nato nga naay problema sa ilang nga mga menstrual period. Gamayng investment apan dako ang ikatabang every month. Ang question da, nakapalit na baka og may TC og DTX 500 para mulig-on imo nga sundalos lawas, imo nga immune system, mo ni dakong pangutana. Immune System, Lig Uno, DTX 500, ang Imno, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Question of the hour. Dok, akong edad 45. Napabakoy tsansya, Dok, na magbata og moinom ko og DTX 500 og may TC. Gusto ba siya makabata, Dok? Depende sa GP. Kung wala pa ka magminopause, pwede ka makabata. Pero kung nagminopause ka na, wala na tsansa. Ang pait ani pag 45 ka, inig college sa bata, di mo pila may edad. Sa healthy nga kasing-kasing, DTX 500, ang moamping DTX 500. Question of the hour. 3 months pregnant ako. Pero musakit man akong ulo. Kasi akong imnon, Dok. Basta kung 3 months kuan ka pregnant, di na basta-basta na to Sir GP nga marisitahan. Ang suggest ako mag-adto siya sa iya nga doktor para nga makasuggest ang doktor sila. Pero kung mga topical use lang Sir GP, pwede siya ka gamit og haplas. Santon Plus herbal oil or butangan nimo og ice nya inom og daghang tubig. Mo na importante inom ka og daghang tubig. Para sa tinaw nga mata, DTX 500, Imnunta, DTX 500. Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radyo, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako. DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500. Ako si Annabel. Taas kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang. DTX 500. Mapali sa mga butika. May TC, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Roldan. Dali na kay ko magkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo. Storbo sa akong pag-eskwela kay sige kog absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C. Ang may TC. Ako ragi maintain pag-inom sa ka capsule 3 times a day. So kad pag-tik na ko og may TC, dili na jud ko basta-basta muubo. Sipon og gilanat. The best kaayo ang may TC. May TC, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika. Limpyo nga atay, mag DTX 500 kanunay. DTX 500 Health Alert. Kinunasab si Dr. Amiloy magaingon, ang Diyos magapanalangin ka natong tanan magayo sa daghan yung sakit ug balatian. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako si Annabel. Taas kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang. DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500. Ako si Janice. Okay kayo maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipati ko sa akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Gusto kang mamilyonaryo sa dili pa matapos ang tuig 2024? Ni ay maadyo ang HNVS Batch 99 Dasig. Magpahigayon og raffle draw ato sa HNVS Grand Alumni Homecoming karong Disyembre 26 tuig 2024. Mahimo nimong maangkon ang malabog nga 1 ka milyon ka pesos nga grand prize. Samtang aduna say 15 ka mga minor prizes winners nga nagtangag sa ganting nga 20,000 ka pesos o 20 ka mga winners sa 10,000 ka pesos. Mahimo mapalit ang mga tickets sa RCI School Supplies doon sa Ilongos Municipal Gym, Plaza Rizal Stage, matag Sabado ug adlong Domingo sa alas 4 sa hapon ngadto sa alas 6 sa sayong kagabihon o sa biyaanan sa 93.5 Marion FM at bang sa main gate sa St. Teresa School of Ilongos. Alang sa dugang mga pangutana, palihog kontak ka lamang. Binaagi sa ilang mga messenger account sila si Vanessa Lodia o si Michelo Ingan o ang mga nigraduar sa HNVS nyatong tuig 1999. Hilongos Aggregates. Magtukod ka maubay? Tamakanan ba imong yuta kay nalupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates.
Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa konstruksyon. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500. Papalit sa mga butika. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, puso pong init, dali na adto na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Limpyo ang karne sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paborito nga putahe, grocery, aw ni ara diri ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tulo ka mga sanganga tindahan nga sayon kanyo yung tuoron sa lungsod sa Ilongos. Ana sila sa karnihan sa merkado publiko. Naasab sila sa Dan CV Alcuino, dool sa eskina sa Kanunay, ug sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal sa lungsod sa Ilongos. Samtang kompleto sab sa tanang paginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto na ta sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan.
DTX Ako 500. si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon. Kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila kukulamber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies, ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Ang Billy Flores Clinic sa kanunaya nagamumas sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungsnon. Aduna kini state-of-the-art nga laboratory na aprobado sa Department of Health. Samtang katambayayong usab sa Billy Flores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga na sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga na sa tambalanan matag una ug kaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward Singh usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa na sa Villa Flores Clinic matag ikatulong nga Sabado sa buwan. Ang Villa Flores Clinic gitukod sa labing unang doktor sa medisina sa lungsod sa Halongo, Dr. Atagracia Grasing Villaflor, kinsa usab ka National Award sa Public Health. Ug karon na padayong giugmad ni Dr. Eleanor Ellie Villaflor. Inabaga nila ni Dr. Rodrigo Kapahi, Dr. Rebecca Barbosa Ong ug ang tibuok medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Gusto kang mamilyonaryo sa dili pa matapos ang tuig 2024? Ni ay maadyo ang HNVS Batch 99 Dasig. Magpahigayon og raffle draw atol sa HNVS Grand Alumni Homecoming karong Disyembre 26 tuig 2024. Mahimo nimong maangkon ang malabo nga usa ka milyon ka pesos nga grand prize. Samtang aduna say 15 ka mga minor prizes winners nga nagtangag sa gantingad 20,000 ka pesos o 20 ka mga winners sa 10,000 ka pesos. Mahimo mapalit ang mga tickets sa RCI School Supplies doon sa Hilongos Municipal Gym, Plaza Rizal Stage matag Sabado ug adlong Domingo sa alas 4 sa hapon ngadto sa alas 6 sa sayong kagabion o sa biyaanan sa 93.5 Marion FM at bang sa main gate sa St. Teresa School of Hilongos. Alang sa dugang mga pangutana, palihog kontak ka lamang. Binaagi sa ilang mga messenger account sila si Binesa Lodia o si Michelo Ingan o ang mga nigraduar sa HNVS nyatong tuig 1999. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba og bay? This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Oras sa 93.5 Marion FM. Alas 10:14. Hilongos atong lungsod. Manon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hisgutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Mga gala, kumusta? Agmadso, good morning na po, Hilongos! Kalahian, matagang talong na ba?
Welcome sa lain na sabdatang pagpanag-uban sa Tolomanon. Ang inyong Tolomanon, hilungo sa Tolungsod mga igsoon. Hilungo sa Tolungsod. Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa Tupinanggaon, manggihon-hunaon yung pangabaga samahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa tubutan nga mahan sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, kini nga mas kalagat kahanginan ay dami kong gawin paglupan. Dami kong bungoton, Najib Montera Cobio, makig doyog ganyo pinanggahang tutakarong untop. Alas 11 ang takna, dining kabuntagon. Kabuntagon na po, kay Susulungos doon, ining adlaw nga Sabado. Saga dia kaninyo, way mga trabaho, way obligasyon sa mga trabahoan. Katapusang adlaw mga igala sa buwan sa Agosto, pisa 31 na. Tuig 2024. Kumusta? Ang atong mga soki nga mga tigpaminaw. Manginaw to nga nakamodekor si Piskay, kadasig man kamaya. Mag-uban to mga igala sa Tolomanon, ang inyong Tolomanon. Hilungos atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Ala, kumusta mo karong buntaga? Nagluwaw pod mo? Hello, ang adogo ito nakasugod. Kaya nagluwaw ang artista. Aray! Saan taman nga ang taong natuhog nakasa? Hello, ay taon. Ay, karong buntaga mga igala, medyo lugdong-lugdong ang atong palibot. Kay doon na manggoygi, monitor karon ang pag-asa mga igala nga low pressure area sa Mindanao. Nga matod pa nila, posible kining maghatod mga igala pag-uwan-uwan dinhi sa Kabisayan nga sa silangan nga bahin sa Kabisayan o sa isla mga igala sa Mindanao. Dili probinsya ng Mindanao ha, isla na no, ang probinsya kanang Cotabato, Sarangani, mo na yung mga probinsya. Ang isa sa Mindanao. Ato ang mga igala dito gimonitor ang kini ang low pressure area. Nga makahatod kini og pag-uwan-uwan dinhi sa ato sa weekend Sabado Domingo o posible pag gani mga igala nga og magagrabe pa ning kuana LPA ha. Mulanat pa rin mga igala pipila ka mga adlaw. At ato ding nuntan kini mga kaigsuodan gi monitor karon pag-asa nga low pressure area. No, pero sige lang mangyapon, no? Lamba lang mangyapon mo diya. Panglaba lang mangyapon mo diya. Mula yung bisyo matag Sabado. Ala, sige, koso-koso. Ay, good morning sa atong amigong parener. Giga sa Afrika. Jimba Mix Casinilio. Sir Loloy Goson, maso good morning pada Sir Loloy. Og sa ato mga igala nga solid pas die hard, kahi pas magkono. Pal amor palo. Onya. Kumusta mo ron? Okay na mo?
Kwanza, good morning man ako na eh. Now, karon ba mga kaigsaonan, di ako'y na, imbis nga relax, unta taron ba Sabado, no? Sabado, relax ta. Pero tuguti nga, doon ako'y mahaya nga gamay. Gamay lang kayo, katiting lang. Ingon na. Ay niya mo, inaghan mga apologist ba? Kabisan nga ni, pipila sa mga taga-ato, ang kalawat ini. Ang kalawat ba sa naratibo mga igala ining mga apologist nga may tungod ba ining kasungian mga to mga igala sa West Philippine Sea o dili lagi na disputed area. Wa na lagi na ilalis, dili na disputed, wa na ilalis, wa na nalalisi. It is a well-settled rule mga igala nga ato in town kanang West Philippine Sea. Ha? Dili na disputed area. Kay gideklarar na mga iglas ongklos nga ato kana, iya kana as Pilipinas. Exclusive economic zone. Oh, sa Pilipinas. Now, kining pag haras mga igala sa China Coast Guard. Namatod pa mga igala ining pibilak ka mga apology. Ako ba, pasaylo ako ha, sa Bador Bontaron? Lago kuminaw ba? Kay pagkalawaton ta mga igala, kanang statement nga, ladyo oras tinuod. Ngano man? Kay, kini ko no mga igalang kasungian diya sa West Philippine Sea, di ko ta magpagamit sa US. Kay matod pa mga higala, di ta magpagamit sa US. Kay gihimo ra kuno tang phone sa US sa mga proxy wars nga ila mga igalang gipasiugdahan. This is kuno a war mga igala between China and US. Ha? Gubat kuno ni sa China o sa US over Taiwan nga issue. O da, di ko ta angay makabil-abil din eh. Kaya nga naman, di ta magpagamit sa Amerika. Time para good. Ha? Hay magdapitag logic din ni taon, uy. Hay man napitag logic din nga tanawa. Nganong di man ta makapil-apil nga kita man mga galagi kay. Awa, kinsa mang mga isla mga igala ang ilang gi okupar karon. Kang kinsa man ang mga isla ha, ang ilang gihimuan mga igalag base militar. Sa Taiwan na. Sa Amerika na. Hay go. Hay man napitag kabuot taon sa gibutang. Hay go. Ano mo kalawat man tani ining mga pamahayaga kay maol gisulti inyong idol tatay di. Ha? Kay maol gisulti inyong idol tatay digong. Suma, all of this mess mga higala is a byproduct of his administration. Hilumos atong lungsod. Practically all of this mess nga atong giatubang karon, it is a byproduct mga higalas ijang administrasyon sa inyong idol. Gilaog tas tirong oy for the longest time. Ha? Unsa pagkalawaton tag-away ni sa US China over Taiwan? Tay para ko dani mahubog lang Taiwan karon sa mga issue wa man. Kisa may nagsige mga igalag atraka, China ba sa? Is there any presence mga igala sa kiniang mga abyon nga igugubat o mga barko igugubat sa Amerika diya sa West Philippine Sea? Wa! Pero doon na sila tabang. Kaya naman, atong lang alay. Pero og literally nga sila mismo mga igala mo nagigsangka diya o nagigamit ha, wa! Uy! Wa! Nguta na si Bert Paran. Nga no man na. Aw, anak ragod. Aray! Oh, stop all this nonsense mga igala nga mga pamahayag ditong idol Tatay D. Ha? Kaya wa ka doon ng taon ka na basihanan. Ha? Mahimo tingaling doon ay interest mga igala ang Amerika dinis ato kay wa man mga higalay ha? Nasod sa tibok kalibutan nga way interest ang Amerika doon namang yun. Ha? Doon namang yun sila mga interest. That is
how we play geopolitics. Ha? Geopolitics ba ni? Oh. That is how they play, mga higala, in the international stage. Of course, doon na sila yung mga interest. But then again, tanawa, kinsa may labing na apikin ini? Kinsa may giapikin may China? Ang Amerika ba? Klaro istorya, ang Amerika ba? Dili, oy. Ato, mga higala, mga isla, ang gipangkawat nila. Ato, mga higala, lugar, ang ilang gitibhangan. Atong teritoryo ang ilang gikuhaan, ato katong ipugos og insert nga away ni Amerika og sa US, di ta makapil-apil. Hay di makapil-apil nga ato ang teritoryo ilang gibahakan. Amo na yung mga pamahayag sa mga talawan. Ingon mo na. Ha? Pero ako ba, na subo ko nga kanang nakapaminaw og usa sa atong mga amigo nga in spite all of this, bisan mga higala ining tanan nga mga kagulian karon nga nahitabo, bisan sa ni mo plus. Oh, China plus Pogo plus Kibuloy. Oh, plus kriminalidad nga naugat plus korupsyon sa burokrasya. O sa mga equals ana. Tatay di. Dili di ay. It all, mga higala, goes down to your idol. Kang kinsa man ko ni mga higala, mga minugda, by product lagi na sa administrasyon. Pero subong palandongon nga bisan pa man niini mga higala nga padong nga gato nila, no? Evidences pointed at them. Dili niingon nga giakusahan usa nangitag ebidensya. Kung dili naugkat ang mga ebidensya nga maoy nagtudlo nila. Wa sila unahing pasangil. Ang mga ebidensya mo'y nagtudlo gadud mismo nila. Pero bisan man niini mga higalang kadaghan mounting evidence against mga higala sa inyong idol. Nga katag yung gihapon nga digong gihapon ko. Muna sa ko to maulagi paita ka so no ni mo na pugo mo na nagsugod kan digong pero digong gihapon ko. With that, wa na tayo mahimo. With that, wa na tayo mahimo. Kaya ano man, nganon hitabo ang pundo na, ang basa ini, nganon hitabo na, tungod kay there is no other alternative. Hilumos atong lungsod. Wa may nagpakita mga higalang laing alternatibo nga mas maadyo mga higalang matandi ba di mo ba? Kay karon mga kaigsuran og ang ato si Bongbong Marcos pod mga higala against the Dutertes. Weak man pugod. Mga utana ta, hay mga presidente taliwa ni ining dako mga higalang kaguliang nga gitubang karon sa atong nasod. Og maminaw kag mga balita perting gubuta mga higala sa Pilipinas. Tanawa, wag tuo nga mga investigasyon. Perting gubuta, lain-lain nga mga isyu, but intertwining with each other. But the question is, asa mag-atong Pangulos nasod? Hilumos atong lungsod. Wa man tayo nadungog. No? Ura man tayo mga kinder, mga kailang uway, mga ginikanan. Namo na dungog gigang bongbong. Wa! Wa kita kadungog tubag bisag si Jama mga personal magi-atake. Samot ini wa silabot. Wa mangoy nakapresentar mga galang laing alternatibo. That's why kining mga nabutahan sa ilang pagkaidolo ni Tatay Digong Renzo nagpabilin na magyapon nga bisan pa mounting evidences na nga nagpunting na mga gala sa ilang ka wa pag-among-among sa nasod niya magabilin gyapon nga moingon nga Digong gyapon ko.
Kung di mga Marcos, mapersuade kang Marcos, wa magisulti, wa may mga statement, wa man sa mga kiniang pamahayag, firm nga pamahayag, taliwa ni ining daghan mga higalang kontrobersiya. Lain-lain yun lamang ni. Oh. Wa may presidente mga nagdiktar ining tanan. Ha? Amot asa ka to jaron. Na po isang vice presidente, ha? Daghang mga isyu, kibuloy ra di isang concern. Ang concern ni mga tawaran no, ang ilang mga amigo nga suod kayo og kwarta. Hilumos atong lungsod. Kwarta. Maura ka to yung numero unong concern nining mga tawhana. Nining pamilya ha. No? Kwarta, pero lagi bisang unsaon ito mga kagala og sumada ba, pagpasabot. Nakakatugya po yung moingon nga. Bisan pa mag-iyon ini ni Sidi Sara, pero umudagan ni presidente yung botar kaya po ko. Remember ha? Para nako ba? Ako aho ra niya adto mo apel-apel. That lady should not become a president. That lady should not have more power than what she have now. Nga naman, because that lady, mga igala, is very dangerous. Hilumos atong lungsod. Very dangerous. That lady is very scary. O doon na mga higalay gahom. Maunay dakong peligro og simbako pito kalaod. No? Mahitabo mga higala nga mao ni mapangulos nasod adono unsay mahitabo nato. Nga naman, wa man ni sige ilang balaod. Time and again mga higala, labi na karon sa kuan sa kiniang budget hearing ba sa Congress o sa Senado. She showed her true colors. No? Ang Vice President, mga kaisunan, she showed her true colors. Og unsa siya mga higala nga klases tao nga naas gahom. Hilumos atong lungsod. Ha? She's not thinking mga higala of anything but politics. Nga og di matuman ang iyang gusto, ha? Bahala mo diya. Urbidag mapresidente no. Kung mapresidente ni o unsa ka bang birdogo mga higala idong idol degong labaw pa ni. Ako hadlok ko na. Ha? Kaysa idang taras karon gipakita, wa man di santuhon bisag kiskinsa. O sa idang tan-aw mga higala tao nga wa sa kaudsos mangutana. Binastoson ka kasod. Ha? I mean, lisod ba? Ha? Kining mga kasis tao ngayon ini, nag-ilar ka doon mga higalang pagbuot, may perming matuman, o di matuman mga higalang pagbuot, pertinda ko ang gubot sa kalibutan, lisod ding mga kasis tao mga higalang makagulit o gahom, much more og mahimo mga higalang pangulog nasod. Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilungos atong lungsod. Alas 10:35. Relax man tata pero selo ako. Sa akong pagkatao, sa akong pagtugon, kung kanimo nakigugma. Dods Madiha. Ako ko. Related happy birthday ni Christine Lynn Sirohalis. Nag-birthday kahapon. Sa nakasaksi, kababuhay ko.
Ang kinakosgan nga apo ni Iming Flax Sirojales sa Barangay Cantandog 1. Birthday greetings from Banakong Boys sa Cantandog 1. Kumusta na ikaw karon? Mahal kong hilongos nun, ikaw ang akong inspirasyon. Hi, good morning sa Macdoys. Cesar Suarez Candido. Diha sa akong pagpalayo, pagtuman sa mga pangandoy, bisa na sa mo paingon, mapasigar po kong hihilongos no. O hilongos, kumusta na ikaw karon? Mahal kong hilongos no, ikaw ang akong inspirasyon. Oh, hilongos, kumusta na ikaw karon? Mahal kong hilongos nun, ikaw ang akong inspirasyon. Alas 10:37 na mga higala sa Kabuntagon dito sa Parang-Oban sa Tulabanon nga hilungos atong lungsod mga igsoon. Tuguti nga doon ako mga higala ipapaminaw ninyo ang kuan kini classic ni mga higala nga pagpakita ba ha sa tinud-anay gato din sa nga pagkatao. Ako Imo bayrante ka na, Jib. Gani ko'y iro ron. I have nothing personal against these people, no? But, ang ako lang ba nga, stop all this nonsense, oy. We should stop all this nonsense. Ha? Kay, nagunahuna tayo mga galag, kaugbaos tong sunod ng mga henerasyon, karon pa lamang daan, we should act. No? We should act. Tanawa mga igalaog. Kamo na ihukom, no? Adto mo butahin ng kagalingon sa idolatry, ha? Kamo na ihukom og angay ba ni mga igalang tawhana hatagan og gahom. Ako ipapaminaw ninyo, ha? Gikan kuno ni ang budget hearing ra ni, ang sa Office of the Vice President nga budget. Atong paminaw niya. You've been here many times for our budget briefing that this is an important part of the budget briefing. The GAA, the General Appropriations Act, is arguably the most important piece of legislation every year. At kasama po ito, ang pagtatanong at pakikinig po sa sagot po ninyo ay napaka-importante pong input sa amin pong trabaho. So, si Representative Estila Gimbo. Proceed to ask questions. Madam Chair, my answer for every question will be, I will forgo the opportunity to defend the budget of the Office of the Vice President through a question and answer. And I will leave it to the House to decide on the budget submitted. So, magsasayang tayo ng oras dito, paulit-ulit yung sagot. That is acceptable to us. Unless I hear any objection, that is acceptable to us. Madam Chair, siguro first observation, no, yung on the budget for the 2024, yung Vice President na nagsabi, Madam Chair, na slow and low utilization. So nakita naman natin doon sa presentation. So yung utilization ay napakababa.
Pero syempre comment ko lang, no, mas mabilis siya sa confidential funds. 100% in 11 days. Madam Chair, since you allowed her a snide comment, you will allow me a snide comment. Talawa. Ahain man nabitang snide comment adto. Mismo makikala ang Office of the Vice President sa ilang presentation, niingon nga ang ilang utilization sa budget, wa sila kahurot sa ilang kwarta. Slow ang ilang mga ilang utilization. Ang ilang mga programa, wa ma-implementar tanan. Kay hinay mga igalang ilang pag-disburse ilang budget. Pero o gisgutan mga igalang confidential funds katuhat tibok tuig tuhat 2024. Oh. O gisgutan ng confidential funds 11 days 100% utilization. Kanya naman wa man to resibo ay. Inana mga igala. Abi na ato paminanog dogang. Comment as well. I don't recall hearing a snide comment, Madam Vice President. Ang snide comment, that's a matter of judgment. So please proceed Secretariat, Madam Chair, I would like the Secretariat to repeat the first 3 lines of the comments. Point of order, Madam Chair. Point of order, Madam Chair, kasi parang... So let's please proceed with the answer. Point of order, Madam Chair, kasi parang siya yung nagpe-preside eh. You allowed her a snide comment and then you will not allow Please wait a to be snide recognized. Excuse me, our members and our guests. I warn you. Please wait Don't go into this rabbit hole. Please wait to be acknowledged before you speak. I request that the chairperson of the Finance Committee preside over this hearing. Madam Vice President, with due respect, you are not allowed to do that, Madam Vice President. You are not allowed to introduce any motion. You are a research person this hearing, Madam President. I did not move, ma'am. I requested. Your research person, I requested to the chairperson of the committee. Madam Vice President. Madam Chair, the topic and the invitation of the House of Representatives to the Office of the Vice President for this hearing is the 2025 budget proposal. There is no confidential funds in the 2025 budget proposal. Or for the information of the body, the letter that we sent, our Madam Vice President, reads as follows. In the second paragraph, we noted the following topics to be discussed. Item number 3 is comparative budget allocation and utilization rate from fiscal year 2019 to 2023. That's item number 3. So I can provide you copies of the letter. So clearly, confidential funds spent in 2022 falls squarely within that. Ang gist lang na nakuha ko na nasabi kanina ni Representative Luistro, yes. Is that wala siyang time na isa-isahin per letter yung letter namin sa Commission on Audit on why the requested documents should not be released to Congress. Pero nakahanda na yung mga sagot niya sa lahat ng arguments namin. Sa national security, sa due process, and sa separation of powers. Is this part ba of what you said earlier, Representative Kimbo, let's stick to the plan? Yun yung narinig ko sa iyo kanina. Kasi kanina, very clear ang sinabi naman po, there was a plan, stick to the plan. Wala rin po ako natatandaan. I kept saying, let us all stick to the issues, which is the budget. So yun na lang po. Noong nagsagutan na kayo, ikaw,
Representative Kimbo tsaka Representative Castro about the 11 days, 19 days, ilang days na yon ng utilization. Nakita ko na that was the start of an attack against the Office of the Vice President, and i-hinge yung attack on the confidential fund use. So nakita na namin yung timelines and nakita na namin yung kumbaga script sa narrative ng attack on the Office of the Vice President with regard to confidential funds. So to show goodwill to the people and para mapabigyan ng muka na sinabi namin na hindi namin napapadali ang trabaho namin dahil sa confidential funds, dahil natatarget namin kung saan dapat ilagay ang proyekto, pero pwede kaming magtrabaho ng walang confidential funds. That is the reason why hindi na namin ginamit ang fourth quarter na confidential funds sa Office of the Vice President to show the people, the public, that we are in good faith sa paggamit ng confidential funds. And we are true to our word na sinabi namin na napapadali ang trabaho, pero pwedeng i-give up yan. Kanina po nabanggit ang pangalan ko, kasama ni Kong Franz, nung meron pong nagtanong kung bakit may 125 million para sa fourth quarter, taong 2023, na hindi po ginamit ng ating pangalawang Pangulo. Nabanggit ang pangalan ko. I believe ang sinabi po ni Madam Vice President is that tila may lumalabas na po na pattern simula nung araw na nagsagutan po kami sa plenaryo na lumabas po na 11 days lamang ang period na kung saan ginamit po ang pondo amounting to 125 million. I just want to state for the record that that was in no way planned action on my part. That was the most difficult moment in my 5 years in Congress. Tinanong ako ng isang tanong, I just had to say the truth. Nakabase sa liquidation report. At kitang-kita nyo naman, doon po sa nakakita na po ng notice of disallowance, na ginamit po siya from December 21 to 31, at pagbilangin po natin ang mga araw na yan mula 21 hanggang 31 ay indeed 11 days. So yun lang po, I just want to state that on record that on my part, simula nung moment na yon ay naging napakahirap ng buhay ko. No rational human being would ever want to plan her life that way. So there's absolutely no way that can be planned on my part, just for the record. Ang nakadaot ng inyong tita, kay upang utanon mga higalag, ngalong naunsan ang isang una-una, gipolitika kunimo, hilumos atong lungsod. Maunay nakahugaw pas dirti ining tauhana. Ha? Dili ba mo direkta mga higalag tubag? Remember nga Congress mga higala, for that matter, has all the right mandated by the Constitution nga sila maoy mo scrutinize sa budget. Kung sa manang scrutinize, mukutiho sa budget as representative of the people. Ila kanang mandato, gisugo na sila, ilang katungod ang pagpangutana o naunsara ang kwartang gihatag. Pero ang sabot mga galas inyong tita, yapikir man ko ninyo. Naamamoy doot ang plano na ho. Kalawa, I mean, this is a blatant mga higala nga pagpanamastamas mas mga tao nga kuwang na lamang mag-ingnon ta nga adyaw na si pangutana diha kay wa ka ka-abroad. Remember, Congress mga kaisonan is constitutionally mandated to scrutinize the budget. Nga naman,
Tungod kay sila man pud mga higala maoy mo barog ini nga tos dinaryo as discussed na to kaghapong adlaw. Ha? That's why angay siyang mapasabot nga to ining komitiha ba? Oo. Siya may angay mo pasabot, ija untang amiguhon kining mga kongresista ha. Ija pasabton og nganog na unsa ni? Og nganog giunsa to paggasto? Nga ang dakong budget mga higala para sa Office of the Vice President wa mahurot. Pero ang budget mga higala nga sa confidential fund nahurot 11 days. Wa bagot ay katungod sa pagpangutana? Ha? Wa bagoy katungod mga higala Kongreso sa pagpangutana? Ako, I'm not a huge fan of Congress, ha? But, pagkaibaw man unsa na sila ka political butterfly. Kanya to, istila kimbo ba sa mga higala mo? Nalalipod mga kaisuna sa Vice President o sa plenaryo. But it will not stop mga higala their mandate sa pagpangutana o naon sa rang kwartas mga tao kay ato lagi ng kwarta angay ta mangin labot ini. Uy. Naon sa bang idong tita masuko magpangutanon? Be, butang ko ato pagkagamdon ang picture. Ibutang ko no. Nga injong anak mga higala idong tagaag dakong kwarta. 125 million atong karohon. Oh. Ato ibutang injong anak ato tagaag 125 million. Gihurot sod sa 11 ka adlaw. Di ka niyo ligdog bunal og di ka tubagog giunsa ni sa paghurot. Ha? Di ka maputo sa labod mga igalas linatusan ang isang lawas o inaena kaklase isang tinubagan. Nga ato si pangutaan na anak kay waka ka abroad. Be. Muna ako ni ikikisakit kaya nga naman hinaguan in taon ka na to. Oy, dili na mga igala ko tang inutang lagi sa inutang store ko. That is people's money. Kwarta na mga igalas mga tao. Mo lagi na ato kuan ra man ko kadto ni kana bang abstract man ko ng gobyerno kay daghan man ko kadto ta. But og ato magila pakagamdo ng picture. Sama na sa ikaw ginikanan ka naghatag kag 125 million sa imong anak, gihurot ni das 11 ka adlaw. Di ka mangutanag na unsara. Aber. Oh, wa tingali po ginikanan mga nasa saktong pinsada gani mangutana oy. Bisan pag unsa nimo kadato tingali? Ha? Bisan pag unsa nimo kadato mangutana kay giunsa man nimo? Mamung. Nga, ni ay kwarta nga intended sa imong mangilikon apan daghan mga higalag gikinahanglan nga mga requisitos nga o sa nimo magasto daghan mga liquidation. Oh, wa ka kahurot. Oh, wa ka kahurot. Kay kinahanglan mga resibo. Pero kining budget nga wa mga higalag resibuhay nahurot na doon nimo nga ba imong gigamit paglatag kabaw? Mao imong gidangilag. Kinsa ba yung taon-tawhan na mga amot pangginis lagi po ng Iza lagi. Oy. Ha? Kung pangutanon imbes nga motobag mga higala og pagpasabot nga mauna ginana na paggasto. Ha? Without divulging any body or any operation. Nga ginana na pagkakalabang kuan lama sort of summary ba? Oh, ang inana na paggasto, mo na. Imbis nga mutubag mga higalag tinarong, ang isang tubag, mo ka abroad sa pangutana. Injo maning plano nga, injo kong dauton. Gipolitikar man ko ninjo. Suma, sa katong kang Senador Risa Hontiveros nga pangutana, ano po ba ang laman ng librong Isang Kaibigan? Unsa isang tubag? Happy ko na hagbong sa akong gilingkuran? Ha?
Sa tubag mga higala sa tita. Ngano man ang isang tubag? Madam Chair, 2016 hingdagan ni Rizal Tiberos. Sige na ni Kapilde. Dito nagdabaw, nga doon nagtabang na ho. Gitabangan, o sa gihimos tonto, gisawas digong. Kain paragod. Mao ba kunay tubag mga higalas pangutana og unsay sods imong libro? Unsay sods imong libro? Sige ka Kapildi. Maluma ang dagan o kinagdaaw. Hi, good. Because she is always mga higala politiking. Kay di man matuma kay di man this is a kind of person ba nga dili gunahan mga higala nga questionun. Spoiled brat ba? Ha? Gihatag naman to ni Munaho ato si puta nagiunsa. That is the kind of thinking nga ini mga higala vice-presidente na to. Again I have nothing personal against her, but di magod na to madawat mga higala kay anak kay she is accountable to the people because she is a public official. She is holding mga higala public funds. Dili man na mga kaigsunan inutang og turko. Wa tay labot usaon sa paggasto. Sumagod. Nada nagkutiho mga higala sa gasto nga to sa Germany. Wa man. Because that is a private mga higala nga paglakaw. Pero when it involves mga higala public funds, we have all the right in the world to question her. And she has mga higala, has the obligation to answer back. Dili kay magpinulusupo. Dili kay tubagon ka mga higala pinasuko. I mean, is this the kind mga higala official nga angay mo gunit og gahom? I don't think so. Ha? I don't think so. Nga naman. Posible magagalang og ngit-ngit tong Marcelo niya to. Ako nahadlo ko nga, posibleng mas ngiob pa mga higala sa alkitran ang atong kalibutan og kini may magunit og gahom. Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilongos atong lungsod. Sa katondogo oy. Pait bitaw oy, pait palandongon ba? Nga siya may pinakadaghan mga higala boto of all time. Kanang boto mga higala nagsignify nagpagsalig. Gisaligan ka sa mga tao. Pero di man ka musanong pangutanas mga tao. Og naunsa ra. Timan iha dili na imong kwarta sa mga tao. Public funds. You have the obligation to explain why Delilah. Makalagot magod ba minahon? Ha? Nga giuran-uran ra ba din sa bag-idzang kahom? No? She's practically using mga higala hair power kay o gi contempt pa ni mga kaigsunas kongreso. Musing alam po din nga politically persecuted ko. Ano kay wa himuha mas sa kongreso? Because ilang na kita na nadaan nga senaryo nga kining tawhana kining bully ba? Ang tao nga bully mga higala ug mabawsan gani maunay mangangkog biktima. Hilungos atong lungsod. Maunay mangangkog biktima. That happens in the past and mao po na nitaboron. Beato lagi tinambanon. Di ba ka nimo ligdon lagi mga higalag latot di ba kay lansa nimo yung bata o di mo tubag mga higalag tinarong sa giyon sa bagasto og kwarta? Ana ra gud. Ana ra ka simple. Di ka nimo ligdon mga higalag latos palodohon nimo asin og munggos. Ang imong bata nga imong tagagda kong kwarta nga di makahatag og sumada og naunsa ra ang paggamit sa kwarta. Be. Kung nagyapon mo ingon na to nga Sara gyapon ko.
Pagkapaita. This is the sad thing mga ila about politics. Ato, nga naman. Tungod kay wa man tay alternatibo po lagi nakita. There is no other alternative. Wa man mga ila klaro mga oposisyon. Kini away man is unity. Oh. Ang sitwasyon ko sa itong nasod, pwedeng sa muka. Ha? Wa ganin ni klaro oposisyon. Unity paganing ni. Ha? Diba ni, ha? Unity paganing ni. Bongbong Marcos o Sara Duterte kung nagkuyog mga igala pang eleksyon. Unity. Samot na kaha mga igala. Kung saan lang magkahagdo na mga igala unity, no? Aray! Kung saan ka sila magkagawa unity. Unity paganing ni nun. Ano tayo? Saka itong dugo yung mga tawanan. Tumbuhan ang tambang. Lala, wala tayo istorbo-tron kayo. Nahutdan kong joke. Hala. Ato na sila, hantod sa Martes sa Sapohon, ha? Nagdoyog ta mga igala. Oy, doon na din akong kalihukan makisunan sa pagbukas sa civil service month sa sunod buwan. Karong Lunes, no? Doon na din ako nga kalihukan. Hala, ato na sila. Sangan, mga yun, kinibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa Tupinanggaon, manggihunaog ng pangabaga samahan sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa tumbutan nga mahan sa lungsod sa Ilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini yung mas kalagad kahanginan na iso amigo ka pagluman. Iso amigo nga bungoton, Najib Montera Cubio manamin itong moingon. Ang katarong o ang kangayan, magkabiling idlas kana kung dili pangitaon sa katawhan. Adto na Minoy. Kaya salamat sa pagtubay, adto na sila. Wa na yung mga pista. Madyo, good morning, Ilongos or High. Hilongos, atong lungsod.